Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo ay nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang consummatum est, nang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consummatum est sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili nang sa gayoy hindi na may balik ang nangyari ni Adam na habang nagpahinga ang Diyos. Si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. Magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa ating programa ng Consummatum Est, programa ng The Kingdom of God. At sa ngalan po ng aming dakilang guro, ang aming mahal na Supremo, sa kaharian ng Diyos, walang iba, mahal na Hari Philemon O. Riambonanza. At ganon din sa aming presidente ngayon na si mahal na Prinsipe Rocky Riambonanza. Siya po ang successor ng ating mahal na Haring Philemon O. Riambonanza. At ang kanya pong kapatid na presidente ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation, walang iba si Haring Adolfo Riambonanza. At ganoon din sa presidente ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, walang iba si mahal na Prinsipe Rocky Riambonanza. At sa ating mga mahal na reyna na nandoon ngayon sa temple sa Purok New Jerusalem, Talisay, Dapitan City, at sa lahat ng aking mga kasamahan, ang mga board of directors sa The Kingdom of God na siya ring regional directors ng bawat rehiyon ng Pilipinas. At sa mga naging pangulo ng gates of The Kingdom of God in the New Jerusalem na nabuo din ng ating dakilang guro dito sa Pilipinas. At sa lahat ng mga provincial leaders, municipal, down to barangay leaders at lahat ng mga kasapi ng kaharian ng Diyos, mapagpalang oras po sa ating lahat. Magandang talakayin po natin ang kalagayan ng Pilipinas. Ito po ay binigay ng aming dakilang guro ayon din sa hula ng banal na kasulatan, na batay sa kanyang propesiya na ang Pilipinas ay nakatakda lang po ito ng mayroong 20 presidents. Pagkatapos ng 20 presidents, ang mamahala na po ng ating bansa ay hindi natatawaging presidente kundi hari na, sapagkat ito po ang siyang maging panglimang bansa sa buong daigdig na maghahari. Batay ito sa propesiya na pinakita ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip doon kay Haring Nabucodonosor, yung larawan na kanyang nakita na nabahagi sa 5, ang ibig sabihin nun ay 5 mga bansa na maging kaharian. Unang-una ay ang bansang Babylonia, pangalawa bansang Medo-Persia, pangatlo ang bansang Grisya, pang-apat bansang Roma, at ang pang-5 ay ang bansang Pilipinas. Ngunit kailan ba makilala na ang bansang Pilipinas ay haring bansa sa buong daigdig? Unti-unti po ito makilala, lalong-lalo na pagdating ng panahon na 2053 na hindi na po presidente ang maging mamahala sa bansang ito kundi ay hari na.
hari sa mga hari sapagkat meron ding mga hari. Mayroong mga hari sa barangay, may mga hari sa munisipal, may mga hari sa probinsya, may mga hari sa region, at ang yung hari sa mga hari ay siyang central office ng kaharian ng Diyos sa buong mundo na mag-umpisa dito sa Pilipinas. So bakit meron lamang itong 20 na mga pangulo? Kasi meron po itong pattern na sinundan na noong unang panahon ang istorya ay nandoon sa bansang Mesopotamia na siyang tinawag na Babylonia sa ngayon ng Iraq. Ay ang istorya noon ay 4 na lahi. 4 na mga lahing sa pamagitan ng mga henerasyon mula kay Adan hanggang kay Abraham, no? Ika-20 generation si Abraham. Ganon din sa bansang Israel na doon binagay ng Diyos ang kaharian. Meron din doong 20 na mga naging hari sa Jerusalem, no? Mula kay Roboam hanggang Sedekias, 20 po sila lahat. Pagkatapos sa 20 dumating ang Mesiyas sa katauhan ni King Cyrus the Great na siyang nag-rebuild ng Jerusalem. Dito din sa bansang Pilipinas ay ang pattern po nito ay binigyan lang po tayo ng 20 presidents. Pagkatapos niyan ay mga hari na ang mamamahala sa bansang ito. Ngayon, itong 20 presidents, ito po yung maghahati sa mga taon na sinabi ni Dr. Jose P. Rizal na Filipinas dentro de 100 años o Philippine centuries, na ang Pilipinas sa loob ng 100 years. At sa loob ng 100 years ay pamahalaan po ito ng 20 presidents. Hinati po ng dalawang bahagi ang 100 years. 10 presidents sa 40 years at another 10 presidents sa 60 years. Kaya ang lahat ay 20 presidents, lahat din ng mga taon ay 100 years of Filipinas dentro de 100 años. Kaya natapos na po ang unang 10 mula kay Aguinaldo, Laurel, Osmeña, Quezon, Ruas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal at Marcos. Ngayon, para mabilang ang pangalawang setup ng 10 president sa Pilipinas na magitan po si Cory Aquino, na sa kanyang termino binago ang terms ng presidente, no, sa panahon ni Madam Corazon Aquino, na yung termino ng presidente mula 4 years ginawa niyang 6 years without re-election. Bakit kako? Sapagkat ang 10 pangulo, bawat isa ay 6 na taon, eksakto talaga na 60 years kasi yan lang po ang pinagkaloob ng Diyos sa bansang Pilipinas. Ngayon, at dito sa pangalawang setup na mga pangulo, ito po yung katuparan sa propesiya sa pamagitan ng parable na mabasa po natin buong chapter 25 ng San Mateo, na mayroong 10 dalagang birhen, na ibig sabihin ay 10 mga presidente, na ang 5 ay walang langis, hindi po sila makakuha ng deuterium, mula kay Ramos, Estrada, Arroyo, Aquino at kay Presidente Duterte. So pagkatapos ni Presidente Duterte ay papasok na itong 5 mga pangulo sa loob ng 30 years na mag-umpisa sa 2022. Kaya unti-unting makilala ang bansang Pilipinas na pinakamayamang bansa sa buong daigdig sa loob ng 30 years, umpisa 2022 hanggang 2052. Diyan po ang tunay na pagbabago na lahat ay pantay-pantay na, walang mahirap, walang mayaman. So ang kalagayan ay standard living sa lahat ng mga Pilipino.
So hanggang sa muli po ay daragdagan po natin sa sunod na pagkakataon. Ito po yung lingkod, Edgar Ligotom, sa ngalan ni Malaring Pilimon Oribananza. Mabuhay, the Kingdom of God.